pang-aabuso, no, ni Sara Duterte sa kanyang power, mga kaibigan, yung pang-aabuso ni Sara Duterte sa kanyang power, no? So, okay, ano ba yan? Ano ba yung pang-aabuso niyan sa kanyang power? Okay. So, tingnan natin na. Ito pong si VP Sara Duterte, mga kaibigan, ay inabuso po niya ang kanyang power, no? Ito po, yung kanyang pag-oppose ng pagtra-transfer pag-oppose, mga kaibigan, sa pagta-transfer, no, sa kanyang OBP Chief of Staff Zulaika Lopez to correctional facility is a blatant abuse of power, no? So tingnan po natin ano po ba ito. Okay, tingnan po natin. Okay, so ito yan, mga kaibigan, no? So medyo papakita ko sa inyo. Yan. Okay, House panel Sara interference, a precedent for abuse. Yan. So, the House Committee on Good Government and Public Accountability on Saturday warned that Vice President Sara Duterte's alleged interference for her Chief of Staff Under Secretary Zulaika Lopez to the Correctional Institute for Women in Mandaluyong City has a dangerous precedent for abuse. Yan. In a statement of the House panel said Lopez transferred from the House of Representatives detention facility to the Women's Correctional was a lawful order resolved by the committee chaired by Manila City Representative Joel Chua, no? So, pero mga kaibigan, etong pagta-transfer na ito kay Zulaika Lopez ay mariin na tinanggihan, no, ni VP Sara Duterte, at nagkaroon pa nga dito ng mga kumbaga resistance, no? Nagkaroon ng mga resistance kasi ayaw nga po ni VP Sara Duterte na si Zulaika Lopez ay talagang i-transfer, no? So, mga kaibigan, sumulat pa nga siya noon eh. Okay, meron pa siyang sinabi dito, mga kaibigan, no? Papakita ko sa inyo yung sinabi niya. Yan. Ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:30 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives na hindi naman man lang conducted a hearing without the permission of the Speaker, Duterte said, no? So, Chua said that the decision to change Lopez's place of detention was reached during an emergency Zoom meeting on Friday after the panel received 2 letters that raised red flags among its members. So mga kaibigan, etong si VP Sara Duterte parang hindi po niya alam yung mga batas, no? At dapat po bilang isang pangalawang pangulo, no, ng Pilipinas, alam niya dapat kung paano siya mag-behave as Vice President. Unang-una, mga kaibigan, bilang isang Vice Presidente, dapat siya yung nagpapakita ng kagandahang asal, role model, paggalang, no, sa mga House rules. Kasi mga guys, ang House of Representative ay isang departamento na hindi po saklaw ng Office of the Vice President. Meron po silang tinatawag na co-equal po, mga kaibigan, yung kanilang power, no? Equal branch of the government, no? Yung executive, nasa executive kasi ang Office of the Vice President. At yung House of the Representative naman ay legislative department. So, co-equal branch of government po yan, mga kaibigan, no? Pero, eto kasi hindi po iniintindi ni VP Sara Duterte na siya po ay wala sa kanyang sariling bahay. Wala po siya sa OBP. Nandun po siya sa House of the Representative. Ibang bahay yun. So, ibig sabihin, dapat kapag nasa ibang bahay ka, ay sumunod ka sa kanilang house rules. Eh, paano kung baliktarin natin? Yung taga House of the Representative pumunta sa OBP, pagkatapos nagsiga-sigaan, naghari-harian, at yung kanilang house rules ay nilabag. Magugustuhan ba niya yun? O di ba yun ay isang disrespect, mga kaibigan? Yan ay isang disrespect yung ginawa po ni VP Sara. So nakikita natin dito, mga kaibigan, na ano ba? Vice Presidente ka, pero hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo. Di ba? So, mga kaibigan, isa ito sa mga tinitingnan. Yung kanyang paano siya mag-behave, paano siya magsalita towards sa kanyang mga kasamahan, kung paano niya i-treat yung ibang mga politiko, yung kanyang mga kasamahan.
sa trabaho na para bang ang taas-taas niya. Remember mga kaibigan, nung pumunta siya sa House of the Representative, o di ba? Umupo siya doon. Pinayagan siyang yung mag-speech ha, pinayagan siya mga kaibigan mag-deliver ng kanyang opening speech. Pagkatapos ang ginawa niya, 'di ba? Pinag-aakusahan niya yung mga kongresista, pinag-aakusahan niya at nagmamayabang siya doon kung ano-anong pinagsasabi niya. Nandun ka sa ibang bahay, pagkatapos ikaw pa ang nagyayabang, ikaw pa ang nagmamalaki. Parang katulad lang yan ng isang tao, pumunta sa kapitbahay, pagkatapos pupunta siya doon sa kwarto, sabi niya matutulog ako dito. Pagkatapos pag sinita ng may-ari ng bahay, ay hindi po kayo pwedeng matulog dito, umuwi na po kayo sa bahay niyo. Pagkatapos ang gagawin niya maglalak ng pinto. Papabayaan niya yung may-ari ng bahay, basta maglalak siya ng pinto tapos doon siya matutulog, tapos magzo-Zoom meeting pa. Actually ganyan po ang ginawa ni VP Sara Duterte. Pumasok siya sa kwarto, no, sa opisina ni Pulong. Pagkatapos, doon, mga kaibigan, pinapaalis siya, di ba? Sabi, pinapauwi na siya, pero ayaw niyang umuwi. Ang ginawa niya, nag-lock siya ng pintuan, pagkatapos doon siya, nag-Zoom. Tapos, sinasabi niya, bakit? Opisina naman to ng brother ko eh. Hello? Opisina ng brother mo yan? Pagmamayari yan, ng House of the Representative. Yung brother mo, hanggang ngayong taon na lang na yan, itong brother mo. At kapag hindi siya nahalal ngayon, iba na naman ang gagamit ng opisina na yan. So, hindi yan property ng brother mo. Yan ay property ng House of the Representative. Kaya wala kang karapatan na sabihin mo na, opisina naman to ng brother ko. Dapat, ikaw ay mag-abide sa House rules. Huwag mong lalabagin. Kasi mga kaibigan, sa House of the Representative, kapag alas 10 na ng gabi, kailangan magsiuwian na kayo. Ang mga tao doon, alas 10 ng gabi, magsiuwian na kayo. Depende na lang doon sa may mga hearing pa, katulad ng Quadcom na inaabot ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Yun lang pwedeng mag-stay doon. Pero yung mga tao na nandun din sa Quadcom, hindi sila pwedeng gumala-gala. Kailangan nandun lang sila within the vicinity of the room, no? Doon lang sila. Hindi sila pwedeng pupunta sa ibang mga lugar ng House of the Representative. Hindi po pwede yun. Kailangan doon lang sila sa Quadcom. O kung gusto nilang lumabas ng konti, magpahangin, kasi medyo mainit na yung discussion sa loob, pwede, pero hanggang doon lang sila within the vicinity nung area na kung nasaan nandun yung Quadcom. Hindi sila pwedeng pumunta sa ibang mga lugar kung saan-saan dyan sa lugar ng House of the Representative. House rules nga kailangan sundin. Pero si VP Sara Duterte, hindi po niya sinunod yung House rules ng House of the Representative kasi nagsiga-sigaan siya. At feeling niya mataas siya sa mga kongresista. Kasi vice presidente siya, feeling niya siya ang pinakamataas. No? Doon sa House of the Representative, which is not right. Kaya mga kaibigan, di ba? Lagi kong kinuquote mga kaibigan yung sabi ng Biblia. God opposes the proud but gives grace to the humble. Diba? Kapag ikaw ay talipandas, kapag ikaw ay masyadong mayabang, ba? Ibababa ka ng Diyos. Pero yung mga humble, yung mga nagpapakababa, yan ang itinataas ng Diyos. Diba? Kaya kita niyo mga kaibigan, anong nangyari sa kanila? Karma, di ba? Karma. Kasi nga, masyado silang mapagmataas, masyado silang mayayabang, o masyado silang mga mapanirang puri. Plan A, o ganitong gawin natin, plan A, plan B, plan C, meron pa silang plan D, kung paano nila pababagsakin ang gobyerno at ang Pangulo, o anong nangyari sa kanilang plan A, B, C, and D, o anong nangyari? Wala. Bumalik lahat sa kanila na karma sila dahil sa kanilang mga plan. O, di ba? Di ba? Sabi ni Edgar, ano daw gagawin natin, sabi ng Pangulo sa Baguio? Good question. Kasi kapag ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, dapat kang nagtatanong sa iyong mga cabinet members. Kasi hindi naman ibig sabihin na Pangulo ka ng Pilipinas, all-knowing ka. Dapat kinoconsult mo. Good question. Mga kaibigan, yan ang na-appreciate ng taong bayan kay PBBM. Humble siya. Kasi bilang isang leader, dapat nagtatanong ka sa mga members mo. Di ba? Yan ang maganda sa ating Pangulo. Hindi siya yung all-knowing, kunwari alam lahat, pagkatapos deep inside, hindi naman pala alam. Di ba? Mas maganda yung magtatanong ka. Kasi malay mo, meron pala doon na eksperto sa ganung bagay at makapagbigay pa ng kanyang opinion or advices. Mas maganda, di ba? Sabi nga, 2 heads are better than 1.
Oh, mas magiging successful ang isang bagay kapag hindi lang iisang ulo ang nagplano, kundi marami, 'di ba? Two heads are better than one. Remember that, no? Huwag po pairalin ang kayabangan. Yan ang mahirap sa mga DDS eh. Masyado kayong mayayabang eh. Huwag niyong pairalin ang kayabangan kasi kung kayabangan ang palagi niyong pairalin, eto masasabi ko sa inyo, you will fail. You will fail. Katulad ng amo ninyo. Oh, ano nangyari sa amo niyo? Nasa dahig na. Nakakulong. Kasi nga, nagmamayabang. Oh, sabi pa niya ha, ang Pangulong BBM daw matutulad daw sa tatay niya. Ibig sabihin, mapapatalsik, mapupunta sa ibang bansa, doon na sa ibang bansa, mapapatalsik. Ano nangyari? Bumalik sa kanya. Yung sinabi niyang si PBBM matutulad sa tatay niya. Bumalik sa kanya, siya ang napatalsik. Siya ngayon yung nasa dahig. Di ba? Ganyan lang yan eh. Huwag masyadong mayabang. Tama ang ginawa ng Pangulo na kinukonsulta niya ang kanyang mga cabinet members sa panahon ng bagyo. Yung pagtatanong na anong gagawin natin, tama yun. No? Walang problema dyan. Walang problema doon. Tama yan. Kasi ako, leader din ako eh. Leader din ako mga kaibigan. Meron din ako mga members at kahit nung nagtatrabaho ako noon as a teacher, leader din ako. Merong mga teachers na hinahawakan ko at nagtatanong din ako. Anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin? Ikaw, anong opinion mo? Yun ang tama. Two heads are better than one. Diba? Ang hirap kasi sa inyo, mga DDS, nagmamarunong kayo, masyado kayong gusto nyong kayo lang kayo. Ayaw nyong maging humble. Kaya tuloy nangyari sa inyo, ibinababa kayo ng Diyos dahil sa inyong kayabangan. Diba? Ang mga palalo ay ibinababa ng Diyos. Ang mga palalo ay pinapahiya ng Diyos. Pinapahiya. Kaya pinahiya kayo. Kasi mga palalo kayo eh. Ang mga palalo'y binabagsak nga ng Diyos. Job 22:29. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos. Ngunit iniligtas ang mapagkumbabang loob. Yan. So yan papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo Ayan. Job 22:29. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. Yan So, i-memorize nito mga DDS para naman kahit pa paano magbago kayo sa mga kayabangan nyo, no? Job chapter 22 verse 29. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. Yan. Okay, natin Ulitin natin, Job chapter 22 verse 29. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob. Okay, so tanungin ko kayo, sino yung mga palalo na yan? Walang iba, kundi ang mga Duterte. Diba? Anong ginawa nila kay PBBM? Pinababagsak nila. Pinapa-impeach nila. Ginawa nila ng intriga. Mabuti sana kung pinapabagsak nila gamit yung tunay na issue kaso ginawa nila ng intriga Alam niyo ba guys, yung pulburon, yung bangag-bangag issue, ginawa lang nila yan. Intriga. Di ba? Intriga. Purposely, ang pagkakaalam ko, nasa plan B nila yan Plan B or plan C. No? Yan. Na kapag hindi umubra yung kanilang plan A, na yung kay GMA, no, na papatalsikin si Speaker Martin, papalitan si Speaker Martin, tapos si GMA ang papalit na speaker. Pag si GMA na ang speaker, gagawa nila ng issue si PBBM, no, gagawa ng issue para mapa-impeach, at kapag napa-impeach na si PBBM, iluluklok na nila ngayon si Sara. Ngayon, meron silang plan B. Kapag hindi ang nagtagumpay, may plan B sila. Ayan yung pagtatanim ng intriga na si PBBM ay nasa bangag, nasa listahan daw ng PDEA. Ayan yung kita nyo, Morales issue. Tinulungan ni Bato. Nag-hearing si Bato ngayon. Pero bagsak, di ba? Failure yung ginawa nila na pagtatanim ng intriga. Tapos hindi pa sila doon na-satisfy. Ginawa nila ng video, pulburon video. Wala din, lagpak din. So nagplan C sila, nagplan D sila, lahat ng kanilang plan bagsak. Kasi nga mga kaibigan, ito yung sinasabi Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob.
Yan. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob. Job 22:29. Ang Pangulo natin, mapagkumbabang loob ang Pangulo natin. Kita mo, sa sobrang dami ng ginawa sa kanya ng mga Duterte at mga DDS, sa sobrang dami, hindi nga siya umimik eh. Hindi nga siya lumaban. Diba? Ang Pangulo natin, hindi siya umimik, hindi siya lumaban. Nanatili siyang humble, ang nanatili lang na ginagawa niya yung kanyang mga trabaho. Kaya naman, itinaas siya ng Diyos. Ayun yung mga kaibigan, no? O, kaya mga DDS, magbago na kayo, Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob. Job 22:29. Kaya magbago na kayo, mga DDS, no? Kung ayaw nyong i-reduce pa kayo ng Panginoon sa mas mahigit pa na parusa, no? Meron pa dito. Ito naman ay sa mga awit chapter 18 verse 27. Magandang balita Bible. Magandang balita Bible. Ang mapagkumbaba ay iniligtas mo. Ulitin natin, ang mapagkumbaba ay inililigtas mo. Ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Diba? Kaya si PBBM, iniligtas siya ng Diyos magmula sa mga palalo ng mga Duterte at ng mga DDS. Ilang beses pinagbalakan si PBBM na patalsikin. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Anong nangyari? Lahat ng mga plano ng mga DDS kay PBBM bumalik sa kanila. Lahat ng mga plinano nilang masama na patalsikin si PBBM pag magtanim ng intriga, na bangag daw, etc. bumalik sa kanila. Ang nangyari, sila ang nakarma. Anong nangyari ngayon? Yung kanilang leader na siyang nag-start kasi si Duterte ang nag-start dito eh. Si Duterte ang nag-start, nag-umpisa para yung intrigahin si PBBM, mga bangag-bangag issue, kesyo may mga PDEA leaks, kesyo may mga pulburon video. Si Duterte ang nagtanim ng intriga eh. 'Di ba? Sabi nga niya nung siya ay piskal, siya daw ay sanay na magtanim ng intriga. Yan daw ang ginagawa nila, ang magtanim ng intriga. At gumawa ng mga ebidensya. Gawa-gawang ebidensya. Diba? Kaya yan mga kaibigan, bumalik sa kanila. Mga DDS, okay, pangalawang verse na to yung kanina. Ito, pangalawa na to. Mga awit 18:27, magandang balita Bible. Ang mapagkumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Di ba? So yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya alam nyo, wala kayong laban sa Pangulo namin kasi Pangulo namin humble siya at nasa katotohanan lang siya. Kapag ikaw ay nasa katotohanan, walang makakagalaw sa iyo. Kasi kakampi mo ang Diyos. Ito sabihin ko sa inyo, the truth. Ito ang katotohanan. Kahit anong gawin yung paninira at pagpapabagsak sa aming Pangulo, ang Pangulo namin ay nasa katotohanan, nasa panig niya ang Diyos. Kasi siya ay nasa katotohanan. Kayo, ang mangyayari sa inyo, patuloy kayong babagsak. At kapag pinagpatuloy nyo pa ang pagpapabagsak sa aming Pangulo, lahat-lahat ng inyong mga iniidolo, lahat yan, babalikan yan ng karma. I tell you the truth, no? So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Pati ang inyong iniingatan na queen, babalikan yan ng karma. At baka isa rin yan sa aarestuhin ng ICC. Baka lang naman, no? Pero si Bato, balita ako, malapit na raw si Bato no? Yan. Pero kasi si Las Cañas, dinadawit niya si VP Sara Duterte. Kasama daw si VP Sara So, hindi natin alam kung may warrant of arrest din yan. Hindi natin alam. Pero ang sigurado ko, si Bato de la Rosa ay talagang meron, no? Warrant of arrest, no? Ito pa. Hanap pa tayo ng verse, no? Ito pa. Bible verse din, no? Anong sabi dito? Sa Bible verse na to. Iyan na natin Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. 1 Pedro 5 and 5b-14. Ibig sabihin,
kinamumuhian ng Diyos ang palalo. Oh, anong kinamumuhian? Hate, di ba? Hate na hate ng Panginoon yung mga proud masyado, yung mga palalo, mga mayayabang. Kinamumuhian daw ng Diyos ang mga mayayabang. At kinalulugdan niya ang mabababang loob. Ibig sabihin ng kinalulugdan ay kinagigiliwan or natutuwa ang Panginoon sa mga humble, sa mga mabababang loob o yung mga tao na hindi mayayabang. Yan, ulitin natin ha. Kinahumumuhian ng Diyos ang mga palalo. Yan. So, ibig sabihin mga guys, ayaw ng Panginoon ng mga palalo. Hate na hate ng Panginoon ng mga palalo, yung mga mayayabang. At kinululugdan naman niya ang mababang loob. Yung mga humble, yan naman ang gusto ng Panginoon. So, saan yan? 1 Pedro 5 and 5b-14. So, yan mga kaibigan ha. Nakatatlong verse na tayo, no? Nakatatlong verse na tayo mga kaibigan tungkol sa pagiging palalo at tungkol sa pagiging mababang loob. Yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit si PBBM hanggang ngayon ay namamayagpag at lalong minamahal ng taong bayan. Kasi siya po ay humble at siya po ay nasa panig ng katotohanan. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin yung pagpapabagsak sa Pangulo namin, wala kayong magagawa kasi ang Pangulo namin ay nasa panig ng katotohanan. At kapag nasa panig ka ng katotohanan, ang Diyos ang iyong kakampi. So yan mga kaibigan, no, bigyan na natin ng kumbaga ay conclusion, no? Conclusion na po tayo sa ating topic. So yan po mga kaibigan, no? Itong si VP Sara Duterte, mga kaibigan, yung kanyang pagtanggi na dalhin mga kaibigan, no, si Zuleika Lopez sa correctional for women ay isang pag-aabuso mga kaibigan sa kanyang kapangyarihan. In a statement, the House panel said Lopez transfer from the House of Representatives detention facility to the Women's Correctional was a lawful order resolved by the committee chaired by Manila City Representative Joel Chua. However, the execution of this lawful order was directly obstructed by Vice President Sara Duterte, who took the extraordinary step of introducing herself as Attorney Lopez legal counsel and physically intervening to prevent the service of the transfer order, the House committee said. Yan. Okay, tuloy natin dito. This act of interference demonstrates a blatant disregard for the institution's authority and due process, setting a dangerous precedent for abuse of power, it added. Yan. So mga kaibigan, alam naman natin na si VP Sara Duterte ay hindi po maaring mag-act as a lawyer, no? Minsan mga kaibigan, si VP Sara Duterte may mga pinagsasabi na parang nagpapatunay na parang wala siyang alam sa batas, no? Hindi po siya pwedeng mag-act na lawyer ni Zuleika Lopez, no? Bakit? Kasi siya po ay vice president. Ang isang vice-presidente o ang isang presidente ay hindi po sila allow na mag-practice ng kanilang profesyon. Halimbawa po, no? Kay VP Sara, lawyer siya, po siya pwedeng mag-practice ng kanyang profesyon. Yan po ay bawal po yan sa batas. Ang isang vice-presidente ay magpa-practice ng lawyering or ng pagiging lawyer dahil siya po ay vice-presidente. Kasi po, bilang vice-presidente, ikaw ay mahahati ang iyong oras, no? Lawyer ka, pagkatapos vice-presidente, bawal po yun. Ang isang public official po kailangan nakatuon ang kanilang oras, nakatuon ang kanilang focus talaga sa bansa, sa mamamayang Filipino. Kaya bawal po, ipinagbabawal sa isang public official na mag-practice ng kanyang professional career, no? Katulad ng pagiging lawyer. So, bakit parang hindi yata alam ni VP Sara Duterte? Kasi bigla siya nagsabi na ako yung lawyer niya, no? Sabi pa niya, papasukin niyo kasi ako yung lawyer niya. Ako ang ganito, ganyan. Lawyer? Parang hindi niya alam yung kanyang sinasabi, no? Mga kaibigan, no? Okay. So, yan po mga kaibigan ay yung ginawa po ni VP Sara Duterte ay kanya pong
pinipigilan, no? This act of interference demonstrate blatant blatant disregard. Yan, mga kaibigan, no? Basahin natin na blatant disregard for institutional authority and due process, setting a dangerous precedent for abuse of power, it added, no? So, mahilig po talaga silang mag-abuso sa kapangyarihan, no? Adela Brazos, ma'am, magandang umaga po. Tama po yan, lahat ng yung sinabi mo. Ngayon lang ako nag-comment. Tamsakdan. Maraming salamat din po, no, sa iyong komento. Salamat po. Mga kaibigan, maraming po salamat. Ito pong Lisa Admin Rich, no? Lagi nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye-bye po and God bless. Bye.